Yellow. Baka lang may gustong makinig, no? Karoon ako ng conflict with people who are close to me kasi uh, masyado na silang hooked sa manifestation. Manifesting. Sabi nila lagi, ikaw kasi negative ka, negative yung inaano mo. Well, maaaring totoo yun because there is power in positivity. However, yung sinasabi nilang negative ako, it's just anticipation of the worst. Parang ano yan eh, strategic planning na what if ganito, anong gagawin natin? Yun. In tackling solutions to problems. Iba-iba, problema sa bahay, problema sa buhay, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa pag-ibig, hindi ba? So, because I anticipate that para maiwasan sana or pag hindi maiwasan, mayroong solusyon, akala nila I'm just a negative thinker. No? Ang hindi na nila naiintindihan, siguro hindi ko na kayang baguhin with my loved ones, my friends, no? Na hindi ako masyadong naniniwala sa manifestation because manifestation is you, no? Akala nila nakafocus yan on yourself, yung pag-iisip mo, yung kilos mo, I am the captain of my fate. I'm the captain of my ship. Ako masusunod. No. I think that is a terrible mistake, no? Meron kasing path na nilalaan sa iyo yung Diyos. So you can only do your best every time sa lahat ng aspetong gagawin mo sa buhay. Pero hindi ikaw ang masusunod, kundi yung Diyos. Masusunod ka lang kung how you react. Masusunod ka lang kung pagsisikapan mo ba yung mga bagay. Kunwari, nilaan sa ating lahat ng Diyos na maging healthy pero hindi naman tayo nag-exercise. O doon ka nasunod, hindi ka healthy. Yun eh. But hindi naman siguro nilaan ng Diyos sa lahat na maging Mr. Olympia. Hindi naman lahat lalaki yung katawan o magiging parang model na sa Diyos yun eh. Pero pag nag-exercise ka, sigurado yung nilaan niyang maging healthy ka, magiging healthy ka. You see my point? Ibig sabihin, napakaraming bagay dito na hindi natin makokontrol. Ang makokontrol lang natin yung sarili natin. So we are the captain of our fate. Tayo ang magdidikta kung tayo ba ay mananalig. Faith, kapalaran, I'm talking about kapalaran, and now I'm talking about faith naman. Pananampalataya, which is, mananalig ka ba sa Diyos? Kasi para sa akin, ang proper na gawin instead of manifestation is, thy will be done. So for example, nag-apply ka sa maraming trabaho. Nag-apply ka, nagsikap ka, thy will be done, bahala ka na Lord. So kung isa doon, ipasok ka niya doon, ano na yun? Kumbaga God's will yun. Diba? Hindi ikaw lang yun. So naniniwala ako lagi, you do your best and God will take care of the rest. Nag-iingat ka, you are the master of yourself. Lalakad ka dyan, kaso sinaksak ka o nagkaroon ng aksidente, di mo nahawak yun eh. My point is, wag nating alisin yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo manifesting yayaman ako na. No, you pray, magsikap ka para yumaman ka and let God open doors for you. Hindi lang ikaw yung nagbukas diyan basta. And that's the problem of manifestation eh. Inaalis niya yung elemento ng Diyos, inaalis niya yung ating hindi kasi ibig sabihin naniniwala ka sa Panginoon ay tamad ka na eh. It's just that you're being humble. You are humbling yourself sa kung anong nilaan niya para sa iyo. Doesn't mean hindi ka magsisikap. It doesn't mean hindi ka masusunod sa kung anong gagawin mo sa bahay mo, anong gagawin mo sa katawan mo, saan ka mag-a-apply, saan ka
Hindi yun ang ibig sabihin eh. Ikaw masusunod doon sa sarili mo. You have free will eh. Pero what the manifestation technique fails to give us is there's God, faith in God. Huwag mo siyang alisin. Thy will be done. And then magsikap ka, 'di ba? Pagbutihin mo. At the end of it all, thy will be done. Well, para sa akin lang naman 'yan, no? And I hope yung mga hindi naman tayo maka-offend ng ibang religions o ng mga walang relihiyon, ano? Pero sa akin lang naman 'yon. Hindi dapat mawawala yung faith in God. Second, yung faith in yourself na kaya mo. Diba? Ang anchor natin yun eh. Diba? Yun eh. Meron nga akong example na lang para baka lang makalimutan ko. Merong couple na naging kaibigan ko. Nagbibiroan sila. Nag-chorva sila, nagtalik sila, tapos may nabuo. And then sabi ng babae, ikaw naman kasi, hindi ka nag-iingat. Which is, totoo naman, kung hindi nila ginawa yung act, hindi sila mabubuntis, hindi ba? Pero nung kinonsulta nila sa akin yung problema, shinare nila sa akin, sabi ko, blessing yan ng Diyos. Kasi napakaraming tao, kahit na anong putok yung gawin nila, kahit anong chorba yung gawin nila, walang nabubuo. May mga nagpa-doktor pa, walang nabuo. So it's always, yun yung element ng Lord. Ginawa mo yan, binigay niya. Binigyan ka niya ng bunga. Binigyan ka niya ng seed pala. Oh. Ang daming tao walang nabubuo. Bigyan ka niya ng seed. Oh. Pagyayamanin mo ba o pababayaan mo? Yun lang naman yung doon. Anyway, God bless you.